Everyone? Palakpakan natin ang Diyos. Napakagandang umaga. I want to repeat to you the opening prayer. It's just so beautiful. And I want this prayer be incarnated into you. Take it as your prayer and claim it. Ito ang sabi natin sa panalangin. Almighty and ever-living God, our source of power and inspiration, give us strength and joy. God is the only source of power, strength, inspiration, and joy. That's why God calls you here. Hindi po kayo tatawagin ng Diyos at papupuntahin dito kung wala siyang ibibigay sa inyo. Amen? And I want you to feel and be convinced that the grace of God flows right here. Dito po sa altar na ito, dumadaloy ang grasya ng Diyos. Dito sa altar na ito, nagaganap ang lahat. As what I said in my introduction, I quoted our catechism. Our catechism states and said, and I quote, the Eucharist is the highest form of worship, the source and summit of our spiritual life. And this is the place where we can give to God what is due to God. And there's no better place than this. There's no better time. Wala nang ibang oras, wala nang ibang panahon na pwede tayong sumamba na mas perfecto, mas effective kaysa ginagawa natin sa oras na ito. Kaya po tayong lahat ay ipinatawag upang sumamba at makatanggap ng mga grasyang kailangan natin sa ating buhay. Kaya ito ibibigay sa ating lahat sa umaga ito. You know, in the second reading, it is so clear. For our gospel did not come to you in word alone. The gospel come to you with power and the Holy Spirit with much conviction. In particular, the last time I was here, sa mga wala dito, last month, when I was walking, may nagabot sa akin ang sulat. This woman was Myrna. Myrna was 47 years old. Habang inumpisa ko ang aking homily, si Myrna, she went to Manila from Bacolod na aksidente, biktima ng hit and run, and for 9 months, she was hospitalized at PGH. And she wrote me a letter, and she said, Father, pwede ba humingi ng ticket pabalik sa Bacolod? Gusto kong makita ang aking anak. Makasama sila sa Pasko. While I was reading it, si Myrna tumakbo paparito sa altar. Walang tsinelas. So poor, dahil nakarating siya dito, alam mo kung saan siya sakay? Sakay po siya sa kargahan ng saging. I helped her, binulungan ko siya, at ang sabi ko, Myrna, pagkatapos ng misa, I will meet you sa office. Pagkatapos po ng misa, pinalikan ko si Myrna
Mga kapatid, wala na. Pero may pinasabi. Ano ang pinasabi ni Berna? Pakisabi kay Father, yung pera na bibigay niya sa akin, hindi ko na kailangan dahil nakatanggap na ako sa mga tao ng regalo na kailangan ko pabalik sa Bacolod. Right there and then, dininig ni Jesus ang kanyang panalangin. For all those who are here, I want you to know that our God is very much alive. Amen? Amen. Mga kapatid, kung ang ating Diyos ay hindi buhay, our worship has no sense. Our prayers of petition is useless. Kung ang ating Diyos hindi naririnig ang ating ipinanalangin dahil siya'y patay, walang kwenta ang inyong petisyon. Dahil siya ay buhay, dumadaloy ang kanyang grasya, alam niya kung ano ang dahilan, bakit ang bawat isa ay nandito ngayon, nakaupo, sumasamba, umaasa, nananalig na makakatanggap ng pagpapalang kinakailangan araw-araw ang lahat ng nandito ngayon at ito ay kanyang ibibigay. Amen. Last Wednesday, our last day sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. Almost, mas marami pa dito ang tao. Mas marami pa dito ang tao sa Bayongbong na umattend ng misa. During communion, kasi po sila alam na may healing mass, mayroon silang name tag, pero instead na pangalan nila ang nakalagay kanilang sakit. So, ang pangalan nila ngayon ay Bingi, Pipi. So, I was so touched by this particular boy. I know this boy was so shy, he's not confident approaching the Eucharist. So, ako ang lumapit sa kanya. At nabasa ko, Pipi at Bingi. Kung gusto nyo makita kung nasa ito ngayon, nasa website ko po ito, fatherfernando.com. Nandoon po ito. So, tinanong ko ang lola kasi Pipi at Bingi. Hindi naman ako pwede makipag-usap sa Pipi at Bingi. Sabi ko sa lola, ano pong pangalan ng bata? Father, yan po si Christopher, 9 years old, born deaf and mute. For some reason, naawa po ako. Hindi ko naman ito ginagawa. Inakap ko po ang bata at dinasalan. Ang aking dasal naman, Diyos ko, bahala ka na sa Kanya. Tinawakan ko ang Kanyang tenga. For some reason, tinanong ko siya, anong pangalan mo? Bigla pong nagsalita si Christopher. Ang sabi niya, nung una, akala ko na, baka naman, nag-i-illusion. Sabi niya, ako po si Christopher, bulol pa. Pero after the Mass, in-interview po uli si Christopher. Alam niyo, first time in his life, kaibig siya po ay nagsalita at nakarinig, dininig ng Diyos ang panalangin natin. That is our God, and God is alive. Alam ko, nandito kayo. May gustong hingin. Nalulungkot. Natatakot. Namumroblema. Hindi alam kung gagaling pa. Hindi alam kung saan huhugot at kukuha ng lakas. Kaya nga po, may sinasabi ang Diyos, I called you by name. Tinawag kayo isa-isa. At ito ang sinabi niya, I called you by name. I am your God. Ako ang iyong Diyos. At dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan at siya lamang ang ating aasahan. Alam niyo, minsan sa buhay, napakasarap
isipin na may Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan darating sa ating buhay, parang wala nang pag-asa. Parang ginawa mo ng lahat, ibinigay mo yung sarili, kulang pa rin. Ikaw pa rin ang masama. Ikaw pa rin ang naggugulo. Aakusahan ka ng kung ano-ano. Hindi mo alam kung saan ito nang gagaling. Kaya naman ang ating Diyos, may ipinapaalaala. In today's gospel, He is reminding us. Can you please listen? Ang sabi ng Diyos, I am your God, and there is no other. I am the source of your strength. Meaning, kung ikaw ay nangihina, ako ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ako rin ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Minsan, mga kapatid, hindi maaalis sa atin ang ma-desperate. Manghina ang loob. Hindi na natin maiiwasan ang mga pagsubok. Hindi natin maiiwasan ang problema. Hindi natin maiiwasan ang mga taong naninira sa atin. Ano ang kanyang sabi? I am your inspiration. Ano ang kanyang sabi? I am the source of your joy. Alam kasi ng Diyos, darating ang panahon, malulungkot tayo. Mamamatay ang iyong mahal sa buhay. Iiwanan ka ng iyong anak. Iiwanan ka ng iyong ina. Iiwanan ka ng iyong ama. I went to Nueva Vizcaya and Quirino. Noong ako ko'y nandun, kasi 3 beses itong na-postpone. 2 years ago, dapat nandun ako. Ewan ko ba, tuloy akong ma-schedule pumunta dito sa Nueva Vizcaya. Something happened until dumating po ako ngayong linggong ito. Ang sabi ko, Diyos ko, bakit ngayong linggong ito ako dumating? Sira ang pananim. Walang halamang may dahon. Walang bundok na may puno. Walang palayan. Puro putik. Pero mga kapatid, dito dumaloy ang grasya ng Diyos. Narinig ng bawat isang mamamayan na wala pala tayong dapat ipanghina ang loob dahil mayroon tayong Panginoon na buhay, nakatungo at handang tumulong sa atin. At ganoon po ang nangyari sa kanila nung dumating ang pagdiriwang. Natanggap nila ang grasya. Halos lahat ng may sis. Pati ako bumutuyo na. Halos po lahat ng may sis na wala sis. Gumaling. Yun po, may mga malalabo ang mata, naliliwanag ang mata. Ang sabi ng Diyos ay ito, minsan, simple lang naman humiling ang Diyos. Kasi, ang sabi niya, give God what is due to God. And what is due to our God? Give Him our worship. Give Him glory and praise. And give Him thanks and give Him our trust. Yun lang ang hinihingi ng ating Diyos. Bakit pa humihingi ang Diyos sa atin ng worship, glory, honor, and praise? Siguro nagtatanong din niya, bakit pa kailangan sambahin pa itong Diyos na ito? Hindi naman niya kailangan. That's the very fundamental truth. Our God is whole, perfect, and complete. He doesn't need our worship. But we, as human being, kailangan natin siya sambahin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung po ako'y nag-aaral pa sa Amerika at sa Canada, may mga Pilipino. Ang mga Pilipino, ang problema diyan ng mga magulang ay ang kanilang mga anak.
nasaksakan ng titigas ng ulo. Nakukulture siya. Lalo-lalo na yung mga lola dito. Pero mo, conservative ang mga pagpapalaki dito. Pagdating sa Amerika, ang mga anak, wild. Siguro ngayon, wilder na rin sa Pilipinas. But for some reason, tinanong po ako ng isang mag-asawa, Father, saan ba kami nagkulang? Dinala naman namin ito sa Catholic school. Isa lamang po ang aking itinanong. Sabi ko, tinuruan mo ba yan sumamba sa Diyos? Magpasalamat, lumuhod, mag-prostrate at sambahin ang Diyos. Tumulo na ang luha ng mag-asawa. Father, naging masyado kami busy. Ganito pala yan. Ang tao na hindi marunong sumamba sa Diyos, hindi marunong gumalang kahit kanino at kahit sa kanyang sarili. That's why there is this famous adage, and it says, and I quote, the most sane thing to do in the world is to worship God. Kung ikaw daw ay normal na tao, ang dapat mong gawin ay sambahin ang Diyos, dahil pag hindi mo sinamba ang Diyos, hindi ka matututong gumalang. That's why right now, the very big problem in the United States and other first world countries is self-mutilation, euthanasia, and abortion. They have no more respect to life. Chaotic ang mundo. Simple lang. Kailangan natin sumamba, lumuhod at magpasalamat. And I'm telling you, walang mawawala sa iyo. You will become more complete. Nung po ako'y nag-misa, tuling araw ko naman dito sa Cebu. Siguro po more than 15,000 ang tao. Kahapon, nag-misa rin ako sa Trinoma. Diyos ko po, inabot ko ako ng alas 10 ng gabi. Mahigit din 10,000 ang tao. Sabi ko, bakit ba naman itong ministry ito ay napakaraming nasimba? Why? Di naman siguro kayo mga tanang lang. Because you're feeling, seeing, hearing something. I cannot heal. I've been telling that from the very beginning. Hindi ko po kayang pagalingin ang kahit isa dito. But what I keep telling is this. We have this God. Buhay, nakatungo sa inyong lahat, at gusto kayong pagpalain, gusto kayong makaramdam na hindi na kayo kayang pabayaan dahil mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Amen. And He called you by name. Tinawag kayo isa-isa. At iisip pa lamang kayong pumunta dito, alam na rin Diyos ang sa inyo ibibigay. So yeah. And the very beauty of our God, because He is so powerful, kung siya pala ay magbigay, hindi lamang yung inyong hinihiling. Kasi pagka humiling kayo ng kagalian, katulad nung nasa Talisay, Batangas, nasa Talisay, Cebu kami, may isa doong pinagaling ng Diyos. During the Mass, meron pong Eucharistic ministers. Father Suarez, umiiyak po yung dalawa doon sa dulo. Sabi ko, bakit? Paparituhin. So, they went. Alam niyo pa kung bakit umiiyak yung dalawa? Dahil po sila ay parehong bulag nakakita at the very moment. Ang hinihiling nyo lamang dito ay physical healing.
matibay ang inyong pananampalataya. Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, ang kulang sa ating pananampalataya ay yung sinasabi sa second reading today. Our gospel did not come in word alone, but in power and in the Holy Spirit, not conviction. Ang nangyayari po pala sa tao ay ito. Kapag ka iyong narinig, kapag ka iyong nakita ang kapangyarihan ng Diyos, ikaw mismo mababagbag ang inyong puso. Tulad ng nangyari sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, noong ang batang ito ng pinanganak na pipi at bingi ay nagsimulang magsalita at yung bulag na taga Cebu ay biglang nakakita at ang kahapon na nagbigay ng napakaraming patotoo dito sa Trinoma, ang mga tao tumulo ang luha. Kasabay pala ng pagtulo ng luha ay kaligayahang nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao na siyang magpapabago sa ating pamumuhay at pananampalataya kay Jesus. Yan po ang magaganap sa mga taong sa Kanya'y sumasamba at sa Kanya ay nananampalataya. Kaya po lahat na Kanyang tinawag sa umagang ito ay makakatanggap ng tinatawag na strength and joy in the Holy Spirit will be given to each and everyone who believe. That's why the moment you experience it, this will be the most powerful encounter in your life. Hindi po masasayang ang inyong pagkapunta dito sa Monte Maria. At dito ko rin po nakita yung tinatawag the moment you encounter the power of God, everything that follows doesn't really matter. Yung mga problema nyo, ano problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, problema sa paghinga, problema sa pagtulog, problema ng kapitbahay, problema na sinasabi ng kung ano-ano, problema sa chismis, problema kung ano-ano, halos hanggang ulo na. Mga kapatid, walang kwenta yan. Only one thing matters. We have this God. We have our God who calls you by name. Mayroon po tayong Diyos na tumawag sa bawat isa. Mayroon po tayong Diyos na makapangyarihan na pwede nating sandalan kahit anong oras ng ating buhay. That's all that matters, my dear sisters and brothers. Yun lamang po ang mahalaga. Wala nang iba. Amen. Do you get me? Nung sinabi kong, when we have this God, everything that follows doesn't really matter. What matters is, if we have God, we have all in all. Pagka tayo'y may Diyos at naniniwala tayo sa ating Diyos, lahat nating problema may solusyon na. Yung inyong cancer, meron po lalaki na nagbigay ng testimony. Iniisip po kung ano ang nangyari kasi ito pong lalaking ito, nagkakita lamang kami sa clinic. Kasi po ako ay kinunan din ng blood pressure, ng cholesterol, kasi may nakapagsabi sa akin, "Oy, Father Suarez, kailangan ka nang magpa-general check-up. Doesn't matter that you're already 45, colonoscopy, kung ano-ano pa." Pumunta naman ako, blood pressure, test, kung ano-ano. Diyos ko po, nung ako po'y nakapila, puro may sakit sa akin lahat nakatingin. Siguro iniisip ng mga ito, si Father Suarez pala nagkakasakit
din. Ay, Diyos ko, dahil sila rin ay may sakit, pumila na nagpa-pray-over, lahat na sa akin. Nasabi tuloy ng doktor, sino ka ba? Sabi ko, itanong niyo mo sa kanila. This man in particular, sabi kagabi, Father, hinawakan mo ang aking ulo, ako ay na-mesmerize. Tapos tinatanong ako kung anong nangyari sa akin, hindi ako makapagsalita. Hanggang sa binalikan mo ako, itunulak mo ang aking ulo sa pader. At doon ko nalamang ako'y nakakalakad na. Hindi pala ito makalakad. And because of that, hinihingan siya ng 600,000 for heart operation. Ang sabi niya ay, mamamatay na muna ako. Hindi ko kayang magpa-opera. Wala kaming 600,000. Can you imagine? Alam mo, dito po ako na-out. At dito ko na-appreciate itong healing ministry. Na sa atin po palang bansa, mas gugustuhin pa nila ang paghintay na mamatay kaysa magpa-opera dahil walang pera. Ang dami pala dito sinasabi kahit ang doktor, ay kung wala kang ipapa-opera, pumunta ka muna kay Padre Suarez, baka hindi ka na pwedeng operahin. Ganun po ang nangyari. This man, from that very moment, hindi na inopera, nag-umpisang makalakad, gumaling, at nagbagong buhay. My point is, hindi natin alam kung kailan tayo pagagalingin ng Diyos. Pero ang mahalaga, tinawag ka ngayon at binigyan ka ng pag-asa na magkaroon ang bawat isa ng access to His very power, and it begins in giving to God what is due to God. Ang hinihiling naman niya ay ito. Can you please worship, give glory and praise and thanksgiving to our God who gave us everything that we need, because we as human beings kinakailangan nating sumamba. Dahil kung hindi po tayo sasamba sa Diyos, iba po ang ating sasambahin. Kaya nga po ang ating dasal ay ito. Panginoon, kung ang ministry pong ito ay hindi magdadala sa mga tao para sa pagsamba sa Diyos, tanggalin na lamang itong gift ng healing na ito. That's my very prayer. If this ministry will not lead you to salvation, this gift is useless. It becomes like magic. But I'm telling you, ang aking dingkong hiling at panalangin, sana naman po ako ay maligtas din. So nanghihingi po ako ng panalangin. Because prayer works. And I believe in prayer. Kung kayo po ay naniniwala that prayer helps, umpisahan natin ngayon. And I'm telling you, your life will never be the same. Babago ang kulay ng ating buhay.